Praise the Lord. To God be the glory. Welcome back po sa PMCC Karamuan. At sa panibagong content po mga kaibigan na aking bubulayin at ipaglilingkod sa inyo. Siyempre, huwag po natin kalimutan i-like, share, or comment ang ating YouTube channel. Also subscribe. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Sapagkat kung meron mang dapat lumaganap, kung meron mang dapat mag-viral, syempre, ang pangalan ng Panginoon o ang katotohanan, mga kaibigan. Kaya, sa mga pagkakataong ito, ang content po na aking bubulayin at ipaglilingkod sa inyo, bakit mahalaga na mayroong apostol sa loob ng iglesia? Praise the Lord. Maganda po ito ang ating content. Napakaganda po nito mga kaibigan. Sabagkat ang content na ito ay hindi para tuligsain tayo, hindi para saktan ng ating damdamin at kalooban, kundi upang mabuksan ang ating mga pag-iisip at puso. Ngayon, bakit mahalaga na sa iglesia ay mayroong buhay na apostol? Sabi ng iba, hindi na kailangan yung apostol. Basta dumirikta ka niya sa Diyos at kay Kristo. Alam nyo, siyempre ang tao ngayon mahilig sa shortcut. Direktahan. Yung thank you nga ngayon PY na lang T na lang at sa kaway Diba? Gusto ng tao shortcut, mabilisan. Pero alam nyo, ang katotohanan, pagka tayo nga lalapit sa tao, for example, sa mayor, sa governor, dadaan ka sa security. Kaya may, dadaan ka sa security, dadaan ka sa secretary. Hindi po yung didirekta ka kagad doon sa taong kilala at may kapangyarihan sa lipunan. Yan ang katotohanan, mga kaibigan. At lalo higit pag ang pag-usapan ay patungkol sa Diyos, hindi ka basta-basta makakadirikta sa Diyos Ama at kay Kristo. Merong dapat daanan. Meron kang dadaanan. Meron kang tao ng Diyos na dapat lapitan. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya, bakit mahalaga na mayroong apostol sa loob ng iglesia? Number 1, sapagkat ang apostol, ito ang itinalaga ng Diyos at isinugo ng Diyos para magturo sa iglesia. Si Apostol Pablo ang may sabi niyan. Sabi ni Apostol Pablo sa Roma chapter 10 verse 15, papaanong magsisipangaran kung hindi isinugo? O diba? Kahit sa panahon ng early Christian, ang mga ngaral noon ay mga isinugo muna ng Diyos bago sila nangaral, bago sila nagsalita, bago sila nagturo. Isinugo muna sila ng Panginoon. Pag namamatay ang sugo, ang Diyos ay nagsusugo ng panibago. buhay. Kasi hindi naman pwedeng mangaral yung patay
patay na propeta yung patay na sugo Kaya, mababasin nyo ngayon, merong iglesia na nagsasabing iglesia sila ni Kristo. Pero ang pinapakilalang sugo, patay Hindi buhay. Kaya nung mamatay yung sugo nila, nakalimutan ng kanilang kinikilalang sugo na isalin yung authority ng pagiging sugong anghel. Nakalimutan Sabi mo yan. Pero ang tunay na sugo ay hindi makakalimutan yan Baka iniibig. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya kahit sa ating panahon, sa panahon ito ng bagong tipan o New Testament, si Apostol Pablo rin ang may sabi ni Apostol Pablo, sa aklat ng Roma 10, talatang 15, paano magsisipangaral kung hindi isinugo? Paano makapangaral kung hindi isinugo? Kaya kung ang pag-usapan, ang pangangaral at ang pagpapatutuo ng salita ng Diyos sa lahat ng bansa, gawain yan ng mga sugong apostol. Praise the Lord. Kaya kung hindi ka naman apostol na isinugo ng Diyos, wala ka talagang karapatan para mangaral. You are not approved by God. You are not recommended by the Lord. Praise the Lord. Kaya, sa aming mga viewers, kung sino ang inihalal ng Diyos sa ating panahon bilang apostol, dapat ipaubaya natin ito sa kanila at sa mga kasama ng mga apostol. Praise the Lord. Sa aklat ng Roma, Kapitulo 1, talatang 5, ganito ang sinasabi, na sa pamamagitan niya'y tinanggap namin ang biyaya at pagka-apostol sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa. Dahil sa kanyang pangalan, sa mga ito'y kayo rin naman ay tinawag kay Hesukristo. Praise the Lord. Ang isang mangangaral, bago siya dapat mangaral, dapat tiyak niyan sa kanyang sarili na siya ay inihalal ng Diyos. Bilang ano? Bilang apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Tulad ni San Pablo inihalal ng Diyos bilang apostol. Paano siya inihalal ng Diyos? Siyempre, tinawag siya ng Diyos. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Praise the Lord. Kaya ang mga ngaral magpapatalima ng pananampalataya sa lahat ng mga bansa, yung inihalal ng Diyos bilang apostol. Sila ang tumanggap ng biyaya ng pagka-apostol. Kaya yung pagka-apostol, biyaya na mula sa Diyos yan. Bilang sugo ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya kung ang mangaral ay hindi inihalal bilang apostol, ay saan nila dadalhin yung mga taong makikinig sa kanila, sa sampalataya? Diba?
Hindi nila mailalapit sa Diyos yun. Hindi rin magkakaroon ng kaligtasan yun. Lahat lang ng pangako gagawin nila. Pero, yung mga makasampalataya sa pangangaral ng mga hindi hinirang ng Diyos, hindi inihalal ng Diyos, walang biyaya na mula sa Diyos. Ano ang biyaya na mula sa Diyos na ipinagkakaloob? That time na iyong sampalatayanan ang Ibanghilyo na ipinapangaral ng apostol na inihalal ng Diyos. Yun ay ang biyaya na kaligtasan. Si Pablo tumanggap ng biyaya ng pagka-apostol. Praise the Lord. Inihalal siya ng Diyos. Kaya yung mga sumampalataya sa pangaral ni Apostol Pablo sa Roma, sa Corinto, sa Galacia, ay tumanggap din sila ng tiyak na biyaya na kaligtasan. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya kung gising tayo mga preacher, oy, gising. Oh, mga mangaral na hindi naman kayo hinirang at inihalal, na hindi naman kayo tumanggap ng biyaya na mula sa Diyos. Yung mga taong makakasampalataya sa inyo, walang grasya, walang biyaya na kaligtasan. Ano ang matatanggap nila? Disgrasya. Disgrasya sila sa impyerno sa pamagitan ng iyong mga pangaral. Yan ang sabi ng ating Panginoon sa Mateo 7 talatang 15, di ba? Magsipag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Bulaang Kristo. Mga bulaang mga ngaral. Malalakas ang mga loob ng mga ito. Naglakas-lakasang ang loob. Tiyakin muna sa inyong mga sarili, tumanggap ba kayo ng biyaya mula sa Diyos ng pagka-apostol? Inihalal ba kayo ng Diyos bilang apostol? Hindi ito paunahan ng basa ng Biblia. Pinag-uusapan dito, meron ka bang karapatan na tinanggap mula sa Diyos? Sinugo ka ba? Inihalal ka ba ng Diyos bilang apostol? Praise the Lord. Dahil mismo si Apostol Pablo, sabi niya, papaanong magsisipangaral kung hindi mga isinugo? Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Kaya bakit mahalaga na sa iglesia may buhay na apostol? Dahil ito ang isinugod, ito ang itinalaga ng mga ngaral at tagapagturo. Ang kanyang aral, tama, totoo, eksakto. Purihin ang Panginoon. Number 2, bakit mahalaga ang apostol sa loob ng iglesia? Number 2, sapagkat ang apostol, ito ang tumatanggap ng mga pahayag na mula sa Diyos. Praise the Lord. Ang apostol, meron itong direct revelation from God. Bukod sa siya ay nagbabasa at binubulay niya ang Biblia, ang kasulatan, ng araw at gabi, ang Diyos pa ay nagbibigay sa kanya ng mga pahayag o direct revelation buhat sa langit. Kaya parang ano yan parang cell site. Bawat bayan, pag sa isang bayan walang cell site, ay tiyak yung cellphone mo hindi sasagap ng signal yon, wala kang koneksyon, hindi ka makapag-chat-chat. Kahit may load ang cellphone mo,
O yung iba gumagamit ng Wi-Fi. Kaya maganda kung merong cell site o yung may Wi-Fi pa, o di ba? Meron kang connection sa satellite. Kaya yung mga nasa malalayo, kahit sa Amerika, sa Africa, kahit nasa Pilipinas ka, meron kang connection sa kanila. Through text, o messenger, Facebook. Pero pag ang pag-usapan, langit, upang ang isang preacher ay magkaroon ng connection sa langit, dapat merong apostol sa loob ng iglesia na tumatanggap ito ng revelation mula sa Diyos. Praise the Lord. Yan ang katotohanan, mga kaibigan. Kaya iba yung nagbasa lang ng Biblia, nag-aral lang ng theology. 5 years, 10 years, 15 years. Kahit ilang taon ka pang nag-aral, pag wala kang revelation na mula sa Diyos, yung mga talinghaga na mga aral, mga hiwaga na aral, hindi mo ito mauunawaan. Dahil ito, ipinapahayag lamang ito sa kanyang banal na apostol, ang mga hiwaga ng Diyos. Ang pangangaral ng Ibanghilyo, may kalagip na hiwaga yan. Okay, basahin natin ano. Roma, chapter 16, verse 25 to 26 sa sulat pa rin ni Apostol Pablo. Ganito ang mababasa natin, mga kaibigan. Purihin ang Diyos na makapangyarihan. Purihin ang Diyos na makapagpapalakas sa inyo sa pamagitan ng magandang balita tungkol kay Hesukristo na ipinapangaral ko. Ang magandang balitang iyan ay isang hiwagang na itago sa loob ng mahabang panahon. Subalit sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa lahat ng mga bansa. Okay. Nahayag ngayon sa lahat ng mga bansa. Yung natatago na hiwaga, sabi nahayag ngayon, okay. Sabi, sa pamagitan ng mga isinulat ng mga propeta upang ang lahat ay sumunod dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Praise the Lord. Kaya yung Gospel of Jesus Christ, there is mystery, rebel. Pero sabi, inihayag na ngayon upang ipakilala ang hiwagang ito sa lahat ng mga bansa. Praise the Lord. Ano pa? Halimbawa, nung mangaral ang mga apostol, yung 12 mga apostol, na dumating ang Kristo. Maraming hindi nakakilala sa ating Panginoon. Ang haka-haka nila, ito, si Propeta Jeremias. Ito ay si Juan Bautista. Puro haka-haka nga. Ito ay si Elias. O isa sa mga propeta. Ngayon, sabi ng Panginoon, ng kanyang tanungin ng kanyang apostol na hinirang, hinialan na si Apostol Pedro, Simon Peter, sino ang anak ng tao? Anong sabi ni Apostol Pedro? Ikaw ang Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos na buhay.
O di ba, sagot ng Panginoon, mapalad ka, Simon Barjonas, sabagat hindi ito ipinahayag sa iyo ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama. Di ba? Praise the Lord. Ang apostol, tulad ni Apostol Pedro, may pahayag na mula sa Diyos. Direct revelation from God. Ipinakilala ng Diyos na Ama na itong Kristo na kasama nila. Sabi ng Ama, ito ang aking anak, bugtong na anak ng Diyos. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya nung mismo bautismuhan ang Panginoong Hesukristo ni Juan Bautista, literal, ang Ama may tinig buhat sa langit, nagsasalita, pinapatutuhanan ng Ama. Ito ang sinisita kong anak. Siya kong lubos na kinalulugdan. Praise the Lord. Kaya ang Diyos hindi lang noon nagpapahayag sa panahon ng mga apostol. Kahit sa panahon ng mga propeta, hindi lang noon. Kahit hanggang sa ating panahon. Kahit tapos nang isinulat ang Biblia, ang Diyos patuloy pa rin. Patuloy pa rin na ang Diyos nagbibigay ng pahayag. Direct revelation. Pero kanino siya magpapahayag? Hindi sa sugong papa, hindi sa sugong anghel. O di kaya'y ibon ang kanyang papahayagan ay sugong apostol. Efeso 3 verse 5. Ang liwanag yan eh. Sabi nung unang panahon, hindi pinakilala sa mga tao ang hiwagang ito. Panahon ng Old Testament, ipinago ang hiwaga. Panahon ng apostolic period na unang mga apostol, hindi ipinaunawa ang hiwagang ito. Ito ay ipinahayag sa ating panahon in the end time. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya yan ang patunay na ang Diyos, continue na nagbibigay ng revelation. Kaya bakit mahalaga sa iglesia na may buhay na apostol? Dahil ito nga ang tumatanggap ng revelation na mula sa langit. Ay paano magpapahayag ang Diyos kung ang sugo ay patay? O, di ba? Kung kinikilala yung sugo ay patay, paano magpapahayag ang Diyos dyan? Ay patay eh. Pero salamat dahil sa ating panahon, ang Diyos muli naghalal ng buhay na apostol. Praise the Lord. To God be the glory. Ganyan kahalaga, mga kaibigan, ang apostol sa church. Number two, okay. Sa number 3 tayo. Ano? Sa number 3 tayo. Bakit mahalaga ang apostol? Na mayroong apostol sa loob ng iglesia. Number 3, ang apostol ang may dala ng mensahe para sa tiyak na kaligtasan ng tao. Ang apostol ang may dala ng mensahe para sa tiyak na kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Yan ang sinasabi sa aklat ng Roma. Chapter 1, verse 16, di ba? Sabi ni Apostol Pablo, for I am not ashamed of the gospel, because for it is the power of God unto salvation. Kaya ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo na ipinapangaral ng apostol na buhay sa ating panahon, ito ang ebanghelyo na magbubunga ng tiyak na kaligtasan sa mga libo-libo na mga Pilipino, libo-libo na mga tao sa buong mundo. Praise the Lord. Kaya nakikita na natin ang mga apostol noon. Noon sila mangaral, 3,000 ang naligtas. Pangalawa, 5,000.
Ngayon, sa pangaral ng end-time apostle sa aming panahon, biyaya ng Diyos ang home free. Ay sa 2 days na home free global crusade sa Lunita Park, ay halos 17,000 ang mga kaluluwa ang tumanggap ng kaligtasan. Kaya kumusta kayo mga kaibigan? Ligtas na po ba kayo sa impyerno? Naranasan nyo na po ba ang pagpapatawad ng Diyos sa inyong mga kasalanan? Pag namatay po ba kayo, hindi kayo mapapa-impyerno kung kayo ipapasok sa langit? Pero kung hindi nyo patiyak ang inyong kaligtasan, tanggapin nyo ang Panginoon sa pamagitan ng Ebanghelyo na aming ipinapangaral sa inyo. Ito ang mensahe na magbubunga sa inyo ng tiyak na kaligtasan. Magpasya tayo na tanggapin ang Panginoon, sumampalataya sa Panginoon. Ano sabi ng Panginoon sa 16:16? Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang kaligtasan po, hindi sa oras ng tao ay mamatay. Lalong hindi sa araw ng paghukom. That time na iyong tanggapin ang Panginoon, sampalatayanan mo ang Ebanghelyo ng Panginoon, at ikaw ay isuko mo lahat ng kasalanan mo, at magpasya ka na magpahugas sa kasalanan sa pamagitan ng bautismo. Sabi ng Panginoong Hesukristo, ang sumampalataya, mabautismuhan ay maliligtas. Pag isinagawa natin yan na may pagsisisi, may pananampalataya, ligtas ka sa biyaya ng Diyos. Romans 8:1, wala ka ng kaparusahan, wala ka ng kahatulan, sabagat ikaw ay anak ng Diyos. Praise the Lord. Ang mga anak ng Diyos, itinalaga ng Diyos bilang tagapagmana sa buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, pang-apat, bakit mahalaga ang apostol na mayroong apostol sa loob ng iglesia? Pang-apat, sabagat ang apostol, ito ang magpapakilala sa Diyos. Praise the Lord. Siya ang tagapagpakilala ng Diyos Ama at si Kristo dito sa sanlibutan. Ipapakilala ng apostol ang Ama at si Kristo sa buong sanlibutan. Purihin ang Panginoon. Pag ang iyong Diyos na pinapaniwalaan ay hindi yan ang Diyos ng apostol, ibig sabihin, maling Diyos yan, piki na Diyos yan. Dahil ang tunay na Diyos ay yung Diyos ng apostol. Paano ipinapakilala ng mga apostol ang Diyos? Sabi sa Korinto 8:6, sapagkat may iisang Diyos lamang ang Ama. Ang Ama ay iisang Diyos lamang yan. Walang kadubol yan, walang kakambal. No? Ang Ama ay iisang Diyos sa pagiging Ama ng mga Espiritu. He is the Father. Sabi ng iba, ano ikaw ang pangalan? Pag ikaw anak ng Diyos, ang pagtawag mo sa Ama, ang pinakasagrado na pagtawag sa Diyos, Ama naming sumasalangit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Praise the Lord. Ama. Praise the Lord. Ang Ama ay iisang Diyos sa pagiging Ama. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Ngayon, hindi mawawala ang pagiging Diyos ng Ama kung kanyang ipakilala ang kanyang anak bilang tunay na Diyos.
Huwag naman nating isipin na dalawa na pala ang Diyos. Ang Ama at ang Anak, iisang Diyos yan. Singular sila in the form of God. Pero ang Ama ay Diyos sa pagiging Ama. Pero ang Anak, isang Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Hebreo chapter 1 verse 8. Kaya sabi sa Luke chapter 10 verse 22, walang nakakilala sa Ama, kundi ang Anak. At wala nakakilala sa Anak, kundi ang Ama. At yaong ibiging pagpapahayagan ng Anak. Kaya kailangan talaga revelation eh. Kaya yan ang apostol, siya ang itinalaga ng Diyos na tagapagpakilala kay Kristo, tagapagpakilala sa Ama. Purihin ang Panginoon. Magiging tumpak ang iyong kaalaman at pagkakilala sa Diyos Ama at kay Kristo. Kung ikaw ngayon ay nasa iglesia na may buhay na apostol na isinugo ng Diyos. Isinugo ha? Kasi maraming nagpapakilala ng apostol, hindi isinugo eh. Piki yan. Nakikigaya lang, nakikigamit ng titulo. Pero hindi niya prove, hindi niya napapatunayan ang kanyang pagiging apostol, mga kaibigan. Itong aral na ipinapangaral natin ito, very proof na ito. Hindi ito nababalik, nawawasak. Kahit sa mga public debate. Kaya nga ito, hanggang ngayon, matibay at matatag. Mas matibay pa ito sa langit at ang lupa. Langit at lupa ay lilipas. Salita ng Diyos, hindi lilipas. Purihin ang Panginoon. Makikilala mo na si Kristo, anak ng Diyos. Tunay na Diyos. Pag makinig ka, sampalatayanan mo ang pagtuturo at pagpapakilala ng apostol. Kung sino ang Diyos Ama, kung sino ang Kristo, kung sino ang banal na Espiritu. Kaya mo yung iba ngayon, may mga nagpapakilala na sila raw ang banal na Espiritu eh. Diyan sa parting Visayas, siya daw ang banal na Espiritu. Paano maging banal na Espiritu ka? Ang banal na Espiritu ay Espiritu. Walang laman at walang buto. Ang ginagamit ng banal na Espiritu, ng Ama, ng Anak, ng banal na Espiritu, apostol. Praise the Lord. Yan ang mga katawan na ginagamit ng banal na Espiritu. Kaya kami, sa pangasiwa ng apostol, bagamat nasa amin ang banal na Espiritu, ang gabay ng Espiritu Santo, ng Ama at ng Anak na Espiritu. Pero hindi namin sinasabi na kami ay banal na Espiritu. Kasi ang banal na Espiritu walang laman eh. Walang buto. Kasangkapan tayo, instrumento, headed by the apostle, ng banal na instrumento tayo ng banal na Espiritu. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya, number 5, bakit mahalaga na sa iglesia ay merong buhay na apostol? Number 5, dahil sa pamamagitan ng apostol, magkakaroon tayo ng pakikiisa sa Ama at sa Anak. 1 John 1:3. Ang aming narinig at nakita, natutunan, ay siya rin namin ibinabalita sa inyo upang kayo magkaroon ng pakikisama sa amin, sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo.
Praise the Lord. Kaya, pag tayo ay nasa iglesia na walang apostol na buhay, na isinugo, wala kang pakikisama sa Ama at sa Anak. You are no connected to the Father at sa Panginoong Hesukristo. Kaya ang gabay ng Espiritu Santo, ang gabay ng Ama, at ang gabay ng Panginoong Hesukristo, hindi mo mararanasan yan. Baka kahit sabihin mo na ang gabay mo, ang Ama, ang Espiritu Santo, o di kaya mga anghel, baka ibang mga anghel yan, ibang gabayan, kaibigan. Kasi ang ginagabayan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu at ng mga anghel tulad nila Miguel Arcangel, na Angel Gabriel, lahat ng mga anghel sa langit, ang mga ligtas, yun ang ginagabayan nila. Pinapatnubayan nila. Sabi ng Panginoon, ako isa sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya kung itakwil mo ang apostol, persecute mo, wala kang paniwala. That is against the will of God. Kabilang ka sa mga persecutor. Magiging antichrist ka. Praise the Lord. Hindi naman katakataka na hindi nyo tanggapin at paniwalaan ang apostol. Siyempre, si Kristo nga galing na sa langit, bumaba sa lupa pinako pa ng mga tao sa krus ng Kalbaryo. Maraming hindi tumanggap at sumampalataya. Yan ang katotohanan, mga kaibigan. Praise the Lord. To God be the glory. Sa bansa, mahalaga ang presidente. No? Malaki ang bahagi ng presidente sa paglago ng bansa, sa pag-ahon ng bansa sa kahirapan. Kaya siguro kung ang bansa natin, isa lang, ang pinuno, Prime Minister. Diba? Baka uunlad ang bansa. Lalo na pagkatapat ang Prime Minister. Uunlad ang bansa. Ay kung maraming pinuno. For example, yung presidente, hindi naman corrupt. Ay yung mga galamay, corrupt, senador, congressman, governor, mga mayor, ang dami niyan, buong Pilipinas. Kaya yan talaga ang magpapahirap sa bansang Pilipinas. Mayaman ang Pilipinas, maraming yaman, yamang dagat, kabundukan, mayaman sa langis, sa ginto, maraming mga mining sa ating bansa. Pero pahirap pa, naghihirap pa rin Dahil ang nagpapahirap sa atin, yung mga magnanakaw na mga politiko. Mga magnanakaw. Kaya dapat magkaroon ng chess government ang ating bansa, parliamentary o di kaya maging prime minister si Bongbong Marcos. Kaya itong ginagawa ng iba na si Marcos daw ang number 1 na ng korupsyon. Para sa aking obserbasyon, hindi totoo yan, kaibigan. Yung si Marcos na senior, yun ay treasure hunter. Yung mga kayamanan na nakabaon sa ating bansa sa panahon ng World War II, mga na-detect ni Marcos yun na hukay. Inilagay sa World Bank yun. Nasa World Bank, mga tulot nila ng ginto. At ito'y nakapangalan na ito sa Pilipinas. Ilang trilyon na binayaran ni Marcos Jr. na utang ng Pilipinas
Sino lang ang nakagawa niyan? Pangulong Marcos. Kaya tumahimik kayo na inaano nyo si Marcos na nagnakaw. Hindi totoo yan, kaibigan. Praise the Lord. Ipag-pray natin ang ating Pangulo, our nation. Makaahog tayo sa kahirapan. Ang solusyon nito, magbalik loob tayo sa Diyos, lahat ng mga Pilipino. Pangunahin kayo ng mga politiko. Magpasakop kayo sa Diyos. The leadership of God, the government of God, inside the church, through the leadership of the apostles sent by the Lord. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Kaya magkaroon tayo ng koneksyon. Pakikisama sa Ama, sa Anak. Paano? Makisama ka sa iglesia na may apostol. Doon ka makisama. Doon ka maglingkod. Doon ka magpasakop. Para ikaw may koneksyon, may pakikisama sa Ama at sa Anak. Praise the Lord. Panghuli, bakit mahalaga na mayroong apostol sa loob ng iglesia? Dahil ang apostol, ito ang magpapasakdal sa iglesia. Before the second coming of Jesus Christ, ang iglesia ay magiging sakdal. Hindi sakdal sa kasamaan, kundi sakdal sa pagiging matuwid, sakdal sa kabanalan, sakdal sa gawang paglilingkod sa Diyos. Yun ang sabi sa aklat ng Efeso 4:11. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol. At ang iba'y mga propeta. At ang iba'y ebanghelista, pastor at mga guro. Sa ikasasakdal na mga banal. Sa gawain paglilingkod. Sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Kaya ang church, that is the body of Christ. Katawan ni Kristo. Purihin ang Panginoon. Hindi papayag si Kristo na ang kanyang katawan ay hindi matikas, hindi sakdal ang paglilingkod. Kaya yan ang dahilan kung bakit sa ating panahon sa end time, we are the end time church. Fourth watch. Karugtong ng unang iglesia. Ang iglesia may 4 na panahon. Iglesia ni Kristo sa first watch. Iglesia ni Kristo sa second watch. Iglesia ni Kristo sa third watch. Tayo ngayon ay nasa Iglesia ni Kristo sa fourth watch. May buhay na apostol. Kaya ang mga kapatid na nasa third watch, yung mga protestante, mga evangelical church, lahat ng mga nagsasabing born again Christian, mga Pentecostal, mga lipas na kayo sa panahon. Kumbaga sa lisensya, expired na kayo. Expired na ang inyong lisensya. Wala na. Wala nang visa yan. Dapat kayo ay mapabilang sa iglesyang may katalagahan. Iglesia ni Kristo sa ika-4 na panahon, sa fourth watch. Praise the Lord. Kaya lahat ng mga tupa ng Panginoon, bago mag-rapture, yung nasa protestante, mga evangelical church, mga United Pentecostal Church, mga GIL Church, mga Jesus Miracle, lahat ng mga tupa nasa Roman Catholic Church, ilalagay yan dito sa iglesia, sa fourth watch. Pag sinabing fourth watch, karugtong ng unang iglesia, kaya Pentecostal. Praise the Lord. To God be the glory. Narito ang katotohanan. Dito nababago, nababanal
Nagiging matino ang tao, napapalaya sa kasalanan, sa bisyo. Praise the Lord. To God be the glory. Before the rapture of the church, the second coming, our service unto the Lord is very perfect. Katanggap-tanggap tayo sa pagbabalik ni Kristo. Katanggap-tanggap tayo. Dito lang mangyayari yan. Ay pag kayo manatili sa iglesia na walang apostol, ang sasakdal dyan, kasamaan, kasalanan. Mga kaibigan. Kaya, hindi kayo mapapabilang sa iglesia, mararapture. Maiiwan kayo sa rapture. Pag kayo ay manatili dyan, ano sabi ng Panginoon? Magsialis kayo dyan, bayang ko, para huwag kayong madamay sa kanilang mga kahatulan at kaparusahan. Kaya sa gabing ito, sa hapong ito, naway sa mensahe ng salita ng Diyos sa aking ipinangaral sa inyo, naliwanagan ang ating mga puso. Apostle is very important inside the church. Bakit? Una, ang apostol, ang tagapagturo ng tama at totoong aral ni Kristo. Number 2, ang apostol, ang tumatanggap ng mga pahayag na mula sa Diyos. Number 3, ang apostol, ang may dala ng mensahe na kaligtasan. Kami, tinanggap namin ang biyaya na kaligtasan. Bakit? Tinanggap namin si Kristo sa pamamagitan ng mensahe niya na dala ng apostol. Pang-apat, ang apostol, ang introducer, ang nagpapakilala, tagapagpakilala sa Ama at sa Anak dito sa sanlibutan. Number 5, ang apostol, if you receive the apostle teaching, magkakaroon ka ng koneksyon at pakikisama sa Ama at sa Anak. Pang-anim, ang paglilingkod natin sa Diyos, magiging perfect, magiging sakdal sa paglilingkod sa kabanalan. Kaya bago dumating si Kristo, sakdal ang paglilingkod natin pag nasa iglesia tayo na may apostol. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa lahat ng aming mga viewers at mga subscribers. Naway ang mensaheng ito ay pumukaw sa inyo, nagbigay sa iyo ng kaalaman at magbunga sa atin ng pananampalataya upang sa panahon na dumating ang Panginoon, kasama tayo. Yan po mga inibig. Praise the Lord. Sumayin niyo ang biyaya, pagpapala na mula sa Panginoon. To God be the glory.